Annyeonghaseyo, Yorobon. Shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggoy, pag-uusapan natin ang sahod dito sa Korea sa taong 2025. Sapagkat taon-taon nga po dito sa Korea ay tumataas ang sahod ng isang EPS worker. Sa ngayon po ay himayin natin kung anong katotohanan sa pagtaas ng sahod dito sa South Korea. Sa ngayon mga chinggo, ang palitan nga po pala ng pera from Korean won to peso ay naglalaro sa 0.39. Kumbaga, sa 1,000,000 Korean won mo ay maaari mo itong papalitan ng 39,000 pesos. Bali, yung palitan po pala ngayon ay hindi talaga siya fix na 39. Kaso, yun na lang yung nilagay ko para hindi na masyadong magulo. Kasi nga po, sa mga remittance center po dito sa South Korea, kagaya ng mga E9, mga G-Money, mga GRF, ay hindi po talaga sila kapareho, hindi po sila tugma. Meron pong 39,500, merong 39,300, meron naman sigurong 39,600 o something. Pero sa ngayon, ang nakikita kong pinakamalakas ay yung 39,500. Kaya mas minabuti kong iano na lang dun sa 39 na palitan. Kasi para hindi na kayo maguluhan, kasi sa dami ng mga remittance ito, iba-iba yung mga rate nila. Kaya yun na lang nilagay ko na 39 para sarado na siya sa 39 na hindi na kayo maguluhan at wala nang maraming point something. Dahil yan naman talagang pinakamalakas ngayon, 39. So, ang sahod nga po pala dito sa Korea ay bagya pong tumaas from 2,050,000 Korean won. Ngayon ay 2,096,270 Korean won. Na kung ipagpapalit naman natin sa peso na pera, gamit ang scale na 0.39 ay 81,754 pesos. Yan po yung monthly sa basic na sahod dito sa Korea. At ang daily rate naman nga po pala dito sa Korea ay 80,240 Korean won. Kung ipagpalit natin sa peso sa scale na 39 ay 3,129 pesos. At ang hourly rate naman po pala dito sa Korea ay 10,030 Korean won, na kung sa Pilipinas naman ay 391 pesos 0.17. Bali isang oras o yan dito sa Korea na pagtatrabaho. At ang overtime rate naman po pala sa isang oras ay 15,045 Korean won, na kung sa Pilipinas ay kung sa peso ay 586 pesos. At ang night differential naman po pala kung ikaw ay panggabi ay 5,015 Korean won, na kung sa peso naman ay 195 pesos. Yan po yung rate natin dito sa Korea sa sahod, no? Lahat, no? Daily rate, hourly rate, overtime, at saka night differential. Kung inyo pong mapapansin, kung ikumpara po natin sa rate nung nakarang taon, kung saan mas mababa yung sahod, mas malaki po pala yung nakarang taon. Kasi po, yung palitan ng peso at Korean won ay malakas. No? Kumbaga, sa 1,000,000 Korean won mo ay 42,000 pesos, or meron pa ngang umabot ng 43. Sa ngayon naman po ay 39 lang po, kaya lumito. At ito naman po yung mga kaltas sa buwan ng kaltas dito sa South Korea. Bali po itong cookmin, buhum at tax ay approximately lang po, no, na isinarado ko sa 200, kasi ito naman talaga yung kadalasang kaltas Sa cookmin, 90,000 Korean won. Kung itong cookmin naman ay parang SS dito sa South Korea. At ito po sa peso, 3,510. At ito naman buhum ay parang PhilHealth dito sa Korea. 80,000. So, sa peso, 3,120 pesos. At ang tax naman ay 30, which is kadalasan ganito lang naman yung mga kaltas pag basic yung sahod. So naglalaro siya sa 1,170 pesos. At yung bahay, 150,000 Korean won, kasi nga po hindi libre, kasama na ho yung bills dyan, no?
na kung sa peso ay 5,850 pesos. At yung pagkain po pala, yung 200 na yan ay yan na po yung pinakamatipid na pagkain. Yan po yung mga itlog-itlog lang, mga noodles-noodles, yung mga canned goods lang talaga yan. No? Hindi pa yan talaga yung pinakasagad na pagkain na masarap. Hindi pa yan yung mga kain sa labas. Kumbaga tipid na po yan kasi libre po dito yung tanghalian, pati yung hapunan. Kasi pag may OT, libre at sa tanghali, libre. Nagkakahalaga naman ng 7,800 pesos. Kasama na ho yan dyan yung mga hygiene, yung sa mga sabon, Colgate, toothpaste, yung sa mga lahat-lahat na. Sabon panglaba, mga toyo, suka. Kasi pag Sabado-Linggo, wala naman kasing libre, kaya kailangan magluto. Sa cellphone naman po ay meron pa palang kaltas na 70,000 Korean won. Kasi nga po line phone po yan. No? Kasama na po yung cellphone na hinulugan ko dyan, pati yung only internet na buwanan. So, sa total po na isang buwan na kaltas, dito ko sa South Korea ay 620,000 Korean won. Kumbaga sa peso ay nasa 24,000. At ito naman po yung monthly salary natin, no? Na basic dito sa South Korea. Hindi pa ako kasali yung OT dito, ha. Pinaka-basic lang to. At yan po yung deduction na 24,180 pesos na pinapakita ko sa inyo kanina. At ngayon ay ma-minus natin, no? From 2 million, minus natin yung 620,000 Korean won na deduction kasama yung allowance dyan, ay nasa maglalaro na lang po siya sa 1.4 million something. So, in pesos, nasa 57,574. Yan po yung katotohanan sa sahod dito sa Korea. Yung pong mga pinopost na 88,000, 86,000, 150,000, ay depende na ho yun kung may OT ka. So, abot talaga ng 100. Pero yung basic po ay talagang bumaba. Naging 81,000 na lang po siya sa isang buwan. Dahil nga po, bumagsak ang palitan ng peso to Korean won. Kaya sa mga taon pong ito, hindi po natin maramdaman yung pagtaas ng sahod dito sa South Korea. Kasi po, nakadepende rin po kasi sa palitan. So yan pong 57,574 na net pay na may kaltas na, hindi pa po yan talaga yung net kasi dito sa Korea minsan lalabas ka rin, pupunta ka sa ibang lugar, papasyal or kakain ka sa labas. Bali yan po kasing 200 na allowance na nilagay ko dyan, yan lang po yung pagkain nyo sa bahay. Kumbaga hindi ka lumalabas yan, yung pinaka basic na lang na need mo sa bahay at pinaka allowance mo sa kisoksa lang na pagkain. Pero pag nagpasyal ka po at lumalabas, kakain ka sa labas, sasakay ka pa ng bus, din taxi, or kung ano pang mga luho na bilhin mo. So, hindi mo rin masabi na net na yung 57,000 kasi yan po kasing deduction na yan. Yun na yung pinaka-basic deduction. Hindi pa kasali yung mga pasyal-pasyal mo dyan, mga inom-inom. So, kung pagbabasihan naman ho natin ang sahod dito sa South Korea nung nakarang taon at sa ngayong taon na 2025, makikita ho natin na mas malaki pa ho yung sahod natin nung nakarang taon. At saka sa rate, lahat ng rate, daily rate, monthly rate, overtime, mas malaki ho. Bakit po? Dahil po sa nakarang taon po ay malaki ho yung palitan ng peso to Korean won. Nasa 0.42 nga, sa 1,042,000 yung maaari natin kitain. Yan po yung basic nung nakarang taon. 2,060,740 Korean won. So, nagkakalaga siya ng 86,551 pesos sa palitang 0.42. Sa ngayon po, sabihin na natin tumaas yung sahod, naging siya, 2,096,270. Kaso, bumaba naman yung palitan, kaya mas lumiit pa nga siya ngayong taon, mas malaki pa yung sahod nung nakarang taon, mga chinggo. Pero hindi po kasali dyan yung mga OT. Depende ho sa inyo kung ilan yung OT nyo, kung yagan kayo pang gabi or ilang oras yung OT nyo araw-araw. Lalaki pa ho yung sahod na yan. Depende na lang sa kung anong OT na maano mo sa company nyo. Pero ang pinag-usapan ho natin yung basic.
yung kaibahan po nung kung tumaas ba. Actually po, hindi po tumaas ang South Korea. Sabihin natin tumaas sa Korean won, pero sa palitan, kung baga i-convert natin to peso, mas lumiit pa ho siya. Tumaas po siya, pero kung tataas naman ho yung palitan, sana lalaki din to. Pero sa ngayon po ay hindi po natin mararamdaman yung pagtaas ng sahod dito sa South Korea. Sa ngayon mga chinggoy, nalaman na natin kung gaano katotoo ang pagtaas ng sahod dito sa South Korea sa taong 2025. Totoo nga naman po pala na tumaas ang sahod dito sa South Korea. Kasi nga dito sa Korea, taon-taon tumataas ang sahod ng isang EPS worker. Kaso nga lang po sa panahon ngayon ay bagsak ang palitan ng Korean won to peso. Kaya maaring sa mga panahong ito ay hindi natin mararamdaman ang pagtaas ng sahod dito sa South Korea. Maaari pa nga pong bumaba ang sahod nating masasahod dito sa South Korea dahil nga po sobrang baba ng palitan. Makikita mo natin doon sa ating ginawang mga computation na talagang bumaba kumpara sa nung nakaraang taon ang sahod dito sa South Korea. Kaya ang sahod dito sa South Korea talaga ay nakadepende rin sa palitan ng Korean won to peso. Salamat sa panonood mga chinggo, at sana'y may mga bagong kalaman kayong natutunan sa content ko ngayon, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang video na to para naman sa mga EPS aspirant na gustong makapunta dito sa South Korea, at para naman ay may mapulot silang mga bagong kaalaman. Salamat sa panonood.